Welcome to Iceland, guys! Gusto ko lang hawakan yung water from Iceland. Yan, guys, ay Atlantic Ocean na po. Ang ganda guys sa apartments na to. Oh. Thank you so much for supporting Filipino travel vloggers. Ito na yung itsura ng Rainbow Street at night. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, sa video po na to, i-explore natin ang South Iceland, ang pinakasikat na part ng Iceland because napakadaming mga tourist spots na makikita. And yes, ngayon po, meron po tayong tour kasi solo travel tayo and also hindi naman tayo nag-rent ng car. So, kung first time nyo po manonood ng mga tours dito sa Iceland, I just want to let you know na dito po, much better kapag ka magre-rent kayo ng car. Pero since tayo, mas makakamura tayo kapag ka naka-tour and syempre, hindi naman tayo marunong magmaneho din sa mga abroad na ganyan, much better naman na mag-group tour, okay? So, ito po yung binook natin na tour. Ito guys, ang binook nating tour, South Island Tour from Reykjavik. And meron dalawang option dyan guys, which is South Island Tour with pick up from selected locations, tapos South Island Day Tour with pick up from bus stop. Actually, mas mura yung bus stop. And sa totoo lang, mas gusto ko po na bus stop yung ating gawin kasi mas mura. Pero for some reason, hindi available kunyari sa travel date natin. Kunyari yan. Basta may hindi available. Hindi to available. Naka-color gray siya. So, ang available lang ito nung nag-book tayo, South Island Tour with pick up during the time na ngayon, nagagawin natin. So, 8,190 pesos po siya. Tapos, kapag ka naman sa bus stop is 7,404 pesos. Kaya sanang gusto ko is bus stop dahil malapit lang po dito sa hostel natin, ang Hex Hostel, yung pick up location sa bus stop number 12 po. Kasi usually yung pick up location ng mga tours. So sayang lang dahil nagdagdag tayo ng extra bayad para ma-pick up dito. Pero if ever kung kayo po, kung same tayo ng accommodation, ang piliin nyo yung sa bus stop na lang, mas makakamura. Kasi parang ang tatawirin nyo lang parang tatlong kanto. Malapit lang din naman yan. Tapos gabi naman, ano naman, wala pa namang araw, ganyan, and safe naman dito. So, mas may re-recommend ko sa inyo yon. Ito yung itinerary ng tour guys. So 1 hour and 30 minutes na biyahe. Tapos pupunta tayo dyan sa Wolves Volur. Tapos Skogafoss. Sikat yan guys. Also ito din. O diba, sana may mga ice yung pagpunta natin. Itong Vic, sikat din yan. Tapos itong Black Beach, yan, super sikat yan. And also ito, sikat din tong falls na to. And yun po ang pupuntahan natin for today's video. And to be honest, alam nyo, ito pong South Iceland, kapag ka kunyari, nagche-check kayo ng mga photos online, nagche-check kayo ng mga vlogs online, ng mga videos tungkol sa Iceland, usually ito yung parang una yung maiisip pagka sinabi yung word na Iceland. Kaya if ever kapag pupunta kayo dito sa Iceland, make sure na hindi nyo may skip tong South Tour, okay? At kung magugustuhan nyo nga po pala tong tour na to, is yung link ilalagay ko sa ibaba. Feel free to click it and book it directly sa Klook, ganyan. And ang meeting time is 9 a.m. talaga. Pero, nag-message sa atin, aagahan daw, which is gagawing 8 a.m. Kaya andito na ngayon tayo ng 7:58. Actually, kanina pa tayo dito nag-iintay. So, intayin na lang natin. Siguro dito naman dadaan yung magpipick up sa atin. Ganun. Guys, temperature check. It's -2 degrees Celsius. And ang nararamdaman according sa weather app is -7. Malamig talaga siya. And actually magagloves na nga tayo mamaya. And ngayon po ang sunrise dito is 10:54 AM. Ngayong mga bandang December, 4 hours and something lang yung daylight hours dito, kaya mas malaki yung makikita nyo sa isang araw na walang sun. Kumbaga, in short, is late umaangat yung araw dito and maagang bumababa. Time check, 8:06 and wala pa rin si tour bus. So guys, baka ito na yung tour bus natin. Parang I think ito na siya. Oh, ito na nga ata. Oh, ito nga, Bus Travel Iceland. Let's go. Ay, hindi siya. Yun. Yun ba? Ba't humihinto? Okay, siya nga. Tignan natin kung siya. Siya ba? Is this for South Iceland? Yes. Are you Paul? Yeah, I'm Paul. Yes, Paul. perfect. Thank you so much. Yes. Ayan na, nakasakay na tayo. Buti na lang may toilet yung bus. Yun guys, iniisip ko. Kasi ang lamig-lamig. Tapos baka mamaya walang toilet ang tagal ng biyahe. Grabe guys, ang daming papasok. Ang dami. Guys, andito ngayon tayo sa bus stop. Tapos breakfast time daw. And actually, 10:06 AM. And meron ng araw. Ito po itsura ng breakfast stop here.
Actually, dito nagpupuntahan yung mga tao sa side na yan, sa N1. Pero tayo, dun tayo pupunta sa Kronan. And ito guys, para siyang bonus. So, ito at bonus, medyo magkalaban sila. Mura ang mga niyan, mura ang mga binibenta dyan. Dyan tayo. Sana lang ay may dito. May tinapay at least, parang kwasan or kung ano pa man yun. Okay, so grocery store pala talaga siya. Kala ko parang 7-Eleven lang from afar. So tumitingin lang tayo ng parang ganito na pwede nating makain. Parang titigas sa mga tinapay na meron sila. Ah, malambot pala. Judger tayo. Ito. Parang ang laki. Wala bang iba? Titigas guys. Parang hindi natin mangunguya yan. Ganun yung mga tinda lang. Wala guys. So, wala nung parang level sa mga nabibili natin sa co-op, ganyan. Grabe, ang ganda ng moon guys. Ewan ko kung nakikita nyo from here sa camera, pero ang laki. Hindi siya yung parang moon na nakikita natin sa Pilipinas. Di ba sa Pilipinas maliit yung moon? Dito ang laki ng moon. Kasi nga di ba nga nasa northern side na nga tayo. Tananana. So, ito yung grab and go ng mga food here. So, ganyan siya. Salad, protein box, 2,840 krona. Yung mga ganitong sandwich is 1,249 krona. Ito guys, yung kainin natin. Itong hotdog na to, 790 lang siya. Icelandic hotdog. Guys, ewan ko kung bakit, pero 650 lang yung binil sa atin. Kala ko 790. Nakalagay dito. Yeah, sure. Thank you so much. Only fried? Is it okay? Yeah, bacon wrap. Here. Thank you so much. So guys, tatanungin kayo kung gusto na yung onion. So sabi ko wag na yung raw. Gusto ko lang yung yung fried. And guys, thank you so much. Icelandic hot dogs, guys. Yan natin, 10.25 pa naman. Sarap. May ganyan dito kung gusto niyo ng ketchup, mustard. First up guys, andito na ngayon tayo sa Skogafoss na tinatawag. And ito po ay one of Iceland's most famous waterfalls. Grabe, kahit napakalayo natin, ang laki-laki niya. So 60 meters po yung height niyan. And yung waterfall na yan guys, meron yan 25 meters wide. Kaya naman talagang grabe yung parang na gagawa niyang curtain na effect. Yung parang, ayun 25 meters. And dito sa side na to guys, binigyan lang tayo ng konting time. So, ang gagawin natin, mag-picture na muna tayo. Wow, grabe. Welcome to Iceland, guys! Hindi ako makapaniwala. I still can't believe, guys, na nasa dream country na tayo. Hindi ko siya madalas sinasabi sa inyo kasi parang gusto ko, like, bigla ko siyang ilalabas. But kasi, along with Switzerland, India, Iceland kasama yan, and also ang hindi pa natin napupuntahang Peru, Brazil. Lagi ko kinikwento sa inyo yun. At ngayon, ito na tayo sa Iceland. Grabe, ang ganda niya. Mag-picture na muna tayo, tapos lalapit tayo doon. Wait lang guys. Tingnan nyo diba? So guys, masyado na tayong madaming picture. And ayan nga, ang ginagawa natin guys, tingnan nyo. Meron tayong ganito. Meron tayong tripod. So if ever kung gusto nyo itong bilhin, yung link ilalagay ko na lang dito sa video na to. Itatag ko na lang siya. And slippery siya guys. Like yellow yan. Kaya kapag kunyari bigla tayo nagaganyan-ganyan dito, madulas. Pero luckily yung ating boots na suot ngayon, medyo makapit siya. Kaya it's okay. So tingnan nga muna natin kung ano yung mga nagawa natin picture, kung okay ba. Oh my god, meron na tayo nakita na pang-upload na picture. Alam nyo, kapag kunyari merong mga ganitong trip, meron talagang kapag nakita mo na yung tinatawag na pre-photo, parang kontento ka na. Ngayon mag-explore na tayo. Tignan nyo guys kung gaano siya ka-slippery. Wait. Lakad tayo doon. Alam nyo guys, dito sa Skogafoss na to, maganda dito kapag kunyari pupunta kayo ng sunny days because makikita nyo yung rainbow na dito because of the mist. Di ba kapag kunyari sa tubig, kapag may mist, nagkakos siya ng rainbow. Yun nga lang kasi ngayon, ito yung first stop natin, kaya parang walang rainbow na umaatake dyan. Pero I think, feeling ko, kapag yung mahaba ang daylight hours, kunyari, nagpunta kayo dito ng June, July, ganon, for sure may rainbow ditong lalabas. Ay, grabe! Masyado siya. Madulas na dito. Grabing level na dulas dito. Pero lalapit tayo. Diyos ko, bihira lang tayo mapunta dito sa Iceland, guys.
Grabe, kanina pa ako dito dulas ng dulas. Pero yung iba dito, mga nadudulas talagang level. Tayo, natotolerate pa naman natin. Tapos, sabi ng alamat dito. Wow! Alamat. Basta parang story dito sa Skogga Falls na to. Meron daw hidden treasure na nakatago behind this curtain of water. So, doon sa likod, meron daw parang treasure na sinasabi. And usually parang pinaniniwalaan din natin yung mga ganong thing, no? Like kapag kunyari merong mga legend, kunyari Yamashita's treasure nakatago sa ganitong bangin, nakatago sa ganitong kunyaring baul or what. Pero ito, yun ang pinaniniwalaan dyan. Actually, pinapili tayo ng tour bus natin na tour guide. So, pwedeng umakyat kayo dyan kung gusto nyo dun mag-photo sa taas. Pero, mas pinili natin na dito tayo mag-photo sa baba. Kasi medyo matatagalan tayo kapag dun sa taas tapos picture dito sa baba. Tapos guys, isipin nyo kapag winter, nagkakose ng parang dramatic icy effect. And kasi yung mga tubig from there sa falls, pumupunta dito. Yung parang mga, ano tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag. Basta yung mist niya, di ba pumupunta, ayan o, nakikita nyo to. Itong mga tubig-tubig na yan. So, bumababa yan dito. So, ito, since malamig dito, nagiging yellow siya. Kaya andulas dito. Oh, tingnan nyo, hirap na hirap din siya, oh. Di ba? Mahirap. Yan. O, walang tao, magpicture ulit tayo. Ang ganda, guys. Parang feeling ko okay na. Okay na tayo doon. Dulas din sila. Okay yan, quits tayo dito, guys. Pero since parang ano tayo dyan, parang na-focus tayo dyan sa falls, tignan nyo naman tong paligid. Ang ganda din yan, no? Alam nyo yung ano, guys, sa Taiwan, meron kasi dong place na kumbaga itsura niya is Gaomei Wetland. Ganun yung binibigay na itsura nitong mga to. Yung parang Gaomei Wetland in a mountain form. Yun lang, guys, kapag winter kayo pupunta dito. Tapos kung gusto niyo talaga ng V-photo, yung magandang photo, kailangan niyo lumapit at kailangan niyo makipagsapalaran sa mga yellow-yellong sahig na to. Like yellow talaga siya. Yan, nakatapos na tayo. Skogga Falls! Ayan, guys, lalapag ko na muna dyan. Magdrama-drama na muna tayo dito. Montage lang. Ganda niya, guys, first stop pa lang natin to. Tapos ito, guys, so tignan nyo, meron mga bahay-bahay na ganyan. Tapos yung nakapaligid sa kanya, super gigantic na mga mountains. Yung parang mga nakikita lang natin sa Windows, ano, yung parang sa Microsoft, ganun. But ibang ure. Kasi medyo dry yung mga itsura sa paligid eh. Ang ganda nung side na to ng sun, oh. Thank you, Lord, for bringing us dito sa side ng mundo na to. Iceland. Lapit lang tayo one more time before we go na. Kasi malapit na yung time eh. Kailangan nasa bus na tayo. Gusto ko lang hawakan yung water from Iceland. Ting! Ayan, tignan nyo, guys. Pakinggan nyo mabuti. Di ba water lang? Minsan alam nyo, yung mga ganyang klaseng thing, ganyang klaseng sound, masyado siyang therapeutic, no? Kapag kunyari nasa isang tourist spot tayo, not only here sa Iceland, kahit sa mga ibang bansa, tumahimik ka lang. Like kapag tumahimik ka, maririnig mo yung mga ano ng puno, mga pagaspas ng puno, ng water, yung waves, ganyan. Yun minsan nakaka-relax. Ang therapeutic niya. So kung hindi tayo kunyari nag-vlog ngayon, pakikinggan ko lang yun. Though nagawa na natin kanina yun. Tignan nyo, guys, isang bundok lang siya na parang may falls na ganyan. Super simple lang ng itsura. Pero look at the people, the amount of people na nagbibigay ng value sa kanya, di ba? Saya. And to be honest, dito sa Iceland, mostly puro ganyan yung makikita natin, kundi mga glaciers, kundi mga lagoons, ganyan, falls na may ganyan na tumutulo-tulo. Next stop, guys, andito ngayon tayo sa Solheima Glacier. So, meron dito dadaan ng footpath. So, maglalakad-lakad ng bahagya. And sinabi sa atin ng tour guide natin na be mindful daw sa time kasi meron daw mababagal at meron mabibilis na maglakad. Siyempre, depende yan sa tao. And alam nyo, yung kasama nating mga ibang turista sa tour, hindi sila mindful sa time. It's so sad na may mga ganong klaseng people. Dapat kapag kunyari ang usapan is ganong oras. Kaya ako medyo nagsasabi ng ganito, guys, sa inyo kasi
dito sa mga ganitong klaseng country, mahalaga yung time talaga kahit sa ang bansa pa man. Pero dito mas mahalaga siya because of yung daylight hours. Hindi tayo pwedeng malate kasi mapapaglubugan tayo ng araw, wala tayong makikita kapag ka sa mga bandang huling part ng itinerary, di ba? So yun guys, be mindful. Ito guys yung sikat na La Cocina na food truck. Picture natin. Sikat eh. Tignan niyo, may mga yellow pa. Actually ito siya. Solheima Jokul. Jokul? Solheima Jokul siya. So ang ibig sabihin niya glacier. Okay? Mag-ingat kayo guys, baka mamaya mamali kayo ng tapak, bigla kayong gumulong-gulong dito ha. Dito din guys, sa part na to ay nagre-require maglakad. So if ever kung meron po kayong mga kasama na kailangan ng wheelchair, yun hindi ko alam kung pwede. Tanungin natin mamaya para sa mga viewers natin na medyo hindi kaya. Guys, so tignan nyo. Ayan na. Nakikita na here. So ito guys, Solheima Glacier na to, isa tong outlet glacier ng sikat na Mayralds Jokul. Actually, hindi ka labig kasi yung part na yon. Pero yung ibig sabihin kasi ng Jokul guys is glacier dito. So ganun siya. And also, meron dyan mga black streaks coming from the volcanic ashes from the past eruptions. Hanap tayo dito. Hindi pa tayo nakakita. Ito kaya yun? Hindi ko kasi alam eh. Basta kasi mga color black na ganyan eh. Puro ganyan dito eh. And alam niyo, medyo nakakalungkot lang sa part because of, sabi ng tour guide natin, according daw sa mga scientists dito, in 100 years, malulusaw na daw guys yung mga yung mga glaciers na yan. And actually ngayon nga, tignan nyo, lusaw-lusaw na yung mga nandito sa part na to. Mag-ingat ha sa paglalakad, baka mabaldog. Ito yung back view. Tapos guys, yung pagkalusaw nito, 10 of meters every year. Sipin niyo yun. Alam niyo, iniisip ko, ito ba yung first time nating nakakita ng glacier? Parang ito, no? Parang tayong nakikita ng glacier sa mga Georgia, ganyan. Sa Japan, ala namang mga ganun. Oo, ito nga. Ito yung first time. Grabe, ang ganda. Guys, tignan nyo. Dito talagang buo-buo sila. Hi! Jessica, Yes. is there any polar bear here? Polar bear. No? Occasionally, it can happen that they get drift here from Greenland, Greenland? but they have to get shot. Unfortunately, yes. Okay. Because if they arrive in Iceland, that's usually after 2-3 months that they are on the ocean. They are very hungry, Really? and you don't want to be around a hungry polar bear. Yeah. Well, you don't want to be around polar bears anyway, but especially not if they are hungry. And polar bear attacks people. Yes, they are really Really dangerous. wild and dangerous. Yes, they are really dangerous. So if it occasionally happens, not very often, Okay. but they have to get shot, unfortunately. Okay. Because I thought we're going to see there like one polar bear. Yeah. No, we No. don't have polar bears in Iceland. Okay. No, no, Thank no. you so much. Nothing that kills you here, just nature, but no animals that Yeah. kill you. But it's melting. This one, yes. Yeah. Thank you. Guys, dito meron mga warning ha. Doon kasi sa side na yon, bumabagsak yung mga rocks. So, actually may mga tao doon. Hindi ko lang alam kung nakikita siya sa camera. So, ibig sabihin matapang sila. May parang anong rocks dyan. Fall, ganon. So, mag-ingat daw. Though tayo, bababa tayo sa hindi nasasakupan ng mga rocks na nahuhulog. Kasi para ma-experience natin ng malapitan, di ba? Yan siya. Lapit lang tayo onte. May naitulong ba yung paglapit natin? Para wala namang naitulong. Ayan guys. Look. Lapit tayo para makita natin yung mga bloke ng yelo. Itong ginagawa rin natin, kakaiba din eh. Parang mas gusto pa natin talagang bumaba eh, no? Parang I think kapag bumaba tayo, hindi tayo makakaangat ulit. Kasi puro mga yelo. Huwag nating i-take ang risk sa part na to. Pero ayan siya, from here nakikita oh. Parang ang kapal niya guys. Parang feeling ko, basta makapal, parang more than 2 inches yung kapal niya pa din. Pero crack siya. Ito guys, maging resourceful tayo. Ginamit kong pang zoom ng camera para makita nyo. Ayun yung itsura niya oh. Kitang kita yung mga yellow. Daw may crack pa rin siya talaga. Dito guys, sa side na to, sa likod niyan,
Yun na guys yung Katla volcano na tinatawag. So active volcano siya guys sa paligid ng glacial ice cap. To be honest, yun yung factor na kapag kunyari nandito sa Iceland, lagi ko iniisip siya sunod-sunod. Like kagabi iniisip ko siya tong isang araw. Paano kapag biglang biglang lumindol ng malakas? 'Di ba kapag may volcano, parang may lindol yun sa ilalim ganun. Tapos sinasabi ko, paano kapag habang nasa tourist spot tayo, tapos biglang merong, gets niyo yung point? I know you get it guys, pero syempre Lord no, don't do that Lord. Pero yun ang sinasabi ko, diba? Na yung possibilities kasi ito guys, Iceland is isang volcano island. Ganun siya. Nakikita niyo lahat ng yan? Lahat yan ay tinatawag ng volcanic soil. Ang itim. Ewan ko maliwanag lang siya at bright lang yung color sa sa camera, pero kapag in person maitim siya. Tingnan niyo guys. Mag-glacier hike sila. Meron silang mga equipment na dala. If ever kung gusto nyo, may mga ganung options ng tour. Like, kaakyat kayo dyan sa mga yan. Grabe guys, yung nakikita natin sa likod ng camera, tignan niya ha. Tignan nyo. Actually, hindi kasi siya ganoon ka-wide dito sa camera. Pero kapag ka kasi kunyari, titignan nyo paligid, masyado siyang para ka nasa ibang para ka nasa ibang planeta. Ganun yung nakikita ko sa kanya. Kasi pagka tumingin ka dito, iba yung itsura. Iba din dito. Parang siya, hindi siya yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga lugar na pinupuntahan natin. At hindi natin siya makikita sa ibang lugar, kundi dito lang natin siya makikita. Gets niyo yung point? Parang kakaangat pa lang ng araw, tapos ngayon bababa na agad siya. Parang pa-sunset na agad. 12 pa lang, 12:35. Okay guys, next stop, andito ngayon tayo sa Vik, or ang southernmost village dito sa Iceland. And itong oras na to, gagamitin natin siya. Quick photo op lang dito. And binigyan lang tayo dito ng 5 minutes actually. Then after that is pupunta tayo dito sa bandang baba because dito po ang ating lunch area. Hawak ko guys yung mic ko, pero itong mismong Vik na to is itong pinakikita ko sa inyo sa harapan. Wait, ituturo ko lang ha. That one, yan guys, ay Atlantic Ocean na po. Tapos itong nasa likodan natin, ito yung tinatawag na Vik Imirdal, na sikat na church dito. Like kapag kunyari, titingin kayo online, tapos itatype niyo yung Vik, ito yung lalabas. Itong famous church na to. And actually sarado siya, hindi tayo pwede pumasok, pero nakapag-picture na tayo, di ba? At least, ilalagay ko dito yung picture para makita nyo. And mag-upload po tayo sa ating social media platforms ng Instagram and Facebook. If ever kung di pa kayo nakaka-like at nakaka-follow there, lalagay ko dito yung social media handles natin para updated kayo din real time. Tapos guys, alam nyo ba, itong place na to, itong area na to, ang population lang po niya is 300. Ganun lang kaonte. But ang daming bahay oh. Wait, zoom ko para makita nyo. Nakakatuwa. Ang hangin actually, kapag pupunta kayo dito guys, make sure na meron kayong gloves, ganyan. Daw tayo kasi okay lang eh. Ito guys, yung itsura. And guys, imagine, alam nyo, during winter months, actually ngayon, may possibility na kapag ganitong mga buwan, dito sa taas, makikita dito yung Northern Lights o yung Aurora. Sipin nyo, pipicture lang kayo dito, nandyan na agad sa likod nyo. Hindi nyo na kailangan mag-book ng tour, di ba? Lunchtime guys. Tara, kain na tayo. Ano kaya ang food na ino-offer dito? Oh. So ito, ano meron dito? Let's check. Mga ganito, mga bread. Mukhang masarap ah. Sige, dito na lang tayo. Dami palang mga pwedeng options. Yogurt cake. 1,090 krona. Puro tinapay guys, tas pasta lang ang pwede dito. Ayun, natigan nyo yung pasta nila. Like itong basil pesto pasta, 2,890 krona. Tomato soup, 2,490 krona. Yung black coffee nila is 665 krona. Tapos, yung cafe latte nila is 775 krona. At least, para meron kayong idea, guys. Ano to? Ang cute naman ng nuts. Ang cute naman ng nuts na kaganito. 490 krona. Di ba parang magastos kapag bumili pa tayo niyan? Magkano yun? Check nga natin. Ang galing, caramel, something. Tapos, ito naman, honey, 490. 490 krona. 226 ang mahal, wag na. 226 pala. Mayroon din silang in-offer na mga apple pie.
1,090 krona. Ay, ang galing ng Arctic macarons, lava macarons, glacier, and aurora. Yung lava dark chocolate and pepper. Tapos yung glacier vanilla. Tapos yung aurora blueberry. 2,790 ang price niya. Ano guys, kaya ang masarap orderin? Tingin niyo mag-hot chocolate tayo or mag-pumpkin spice latte? Yung pumpkin spice latte is 930 krona. Tapos hot chocolate is 855 krona. Hello, one hot chocolate please. Takeaway. And also, one chicken and cheese please. 89? Okay, thank you. Okay, I'll buy a card please. Okay. So guys, ito yung binili nating lunch. So chicken bread lang siya na may cheese, na may tomato and lettuce. So 1,890 krona to. Tapos ito naman yung hot chocolate. So mainit ang ating pagkain for today's video. Okay naman ito. Sarap. Pero sakto lang. Isipin ko na lang, rice ka. Isipin ko na lang, sinigang ka. Guys, so currently, andito ngayon tayo, di ba? Inuubos lang natin tong hot choco na binili natin. And share ko lang sa inyo, like, ang daming nagtatag sa atin ng mga YouTube 2025 recap nila. Thank you so much for watching po. Ayan. So, actually, napakadami nyo. Thank you so much. Ibig sabihin kasi guys ng YouTube recap, sa mga hindi marunong gumawa ng YouTube recap, ito, si YouTube, back-end sa algorithm nila kung sino yung madalas nilang pinanonood, ganyan. And thank you po for watching me and my friends. Ayan, ang daming mga nagtatag sa atin. Thank you guys so much. Kayo ang reason kung bakit natin patuloy itong ginagawa. Maraming salamat sa thank you for believing in me. Thank you so much sa mga pagpapanood ng mga vlogs. Grabe. Hindi ko ma-imagine na dati gumagawa lang tayo na parang mga super ikli na vlog na biglang humaba, na may time naman na umiikli uli, pero thank you so much at lahat yan pinanonood nyo. At dati parang wala pang 200 yung vlogs natin sa buong channel natin. Ang dami na ngayon. Hindi ko lang ma-count kung ilan yung total number of vlogs na ginawa na natin, pero thank you so much. Kayo ang dahilan kung bakit po natin ito patuloy na ginagawa. And ang masasabi ko lang sa inyo, to more travels, to more destinations, to more countries, to more local destinations with you all. Okay? Again, maraming salamat po. Tapos na tayo guys kumain, and look at this. Look at the view sa other side. Isang mountain na punong-puno na merong mga snow. Ang ganda guys sa apartments na to. Itong Vic Apartments. Tignan nyo. Yung atake niya parang Amorita Bohol. I mean yung pintura ganun. Oh my god, I miss Amorita Bohol. Ayan. Kailang alam nyo guys, to be honest, dito sa Iceland, mahal yung mga accommodation. And so far, yung ating tinuluyan na accommodation, mura na siya. Yung Kex Hostel. And ang ganda ng location na yun walang halong biro. Super approved sa atin yung part na yun, yung hotel na yun. If ever kapag gusto nyo, kung nagtitipid kayo, pwedeng sharing ng room yung bilhin nyo or i-book nyo. Pero kung gusto nyo may konting privacy, parang room natin, the best. Naiinis ako. Bigla na naman ako guys naiiyak. Kung nakikita nyo lang ngayon. Kasi masyado ako natutuwa sa mga nagtatag ng YouTube recap. Natutuwa ako kasi ngayon lang ako nakakita ng YouTube recap na ngayon lang ako nakakita ng YouTube recap. So basically, it's like a Spotify rap para sa mga YouTubers, ganyan. And para sa mga nanonood din ng YouTube. So natutuwa ako kasi guys, ang daming nanonood sa atin. Hindi lang ako makapaniwala. Ayan guys. So basically, ayan yung recap. In-story ko siya sa Instagram. Natutuwa lang ako talaga ng super. Thank you so much guys sa pag-watch. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on kasi ang daming nagtatag So nakarank kasi to kasi hindi mga pinanonood nyo, ganyan. Tapos kahit rank tayo sa pinakababa, na-appreciate ko yan. So thank you so much for supporting Filipino travel vloggers, ganyan. Ayoko pumasok dun sa bus. Papasok ako dun sa bus, makikita yung mata ko. Kailangan kang matuyo sa ice. Pero thank you so much guys, natutuwa lang ako talaga. Ngayon lang sa akin nagsisink in yung mga nakita ko sa tag. Kanina kasi ni-screenshot ko lang siya. Nakakatuwa kasi ang hirap gumawa ng... Ang hirap.
Hirap gumawa ng travel vlog. And thank you sa mga nakaka-appreciate. Basta guys, thank you so much. Ayoko na muna biglaan saya-saya natin kanina, tapos bigla tayo naging ganito. Kasalanan mo to, YouTube! Kasalanan mo to! Pinapangako ko sa inyo, all together we will reach places whenever it would be possible. Yan yung lagi ko sinasabi sa mga speech, sa mga kung ano-ano pa man. Sabay-sabay nating pupuntahan yung mga lugar na hindi natin alam na posible pala. And thank you for joining. Ay, naiiyak na naman ako. Ayoko na. Paano sasabihin ko ngayon dun sa loob? Pagka pumasok ako, why are you crying? Sasabihin ko because my food is spicy? Gaganon ba ako? Ano sasabihin kong reason? Pero ano naman mamaya pa namang 2:30 papasok. Sige, hindi muna ako papasok para matuyo muna siya. Grabe, parang ngayon nyo lang ako nakitang naiyak. Kasi minsan talaga in-off cam ko eh. It's just that ngayon kasi parang kayo kasi yung reason kung bakit. Kayo nagpaiyak sa akin eh. Kasalanan yung lahat. In a good way. Kayo kasi yung reason kung bakit siya nangyari. Kaya gusto kong i-ano sa inyo, i-share yung ganitong klaseng moment, 'di ba? Alam mo namang magpasalamat kung kani-kanino, guys, kayo naman may gawa nun. So yun lang naman. And you guys also are the reason why we are here sa Iceland. All of you. Kahit hindi nyo ako dito sa YouTube pinanonood, kahit sa TikTok nyo ako pinanonood, kahit sa Instagram or Facebook, you guys are the reason. Tignan nyo, meron dito. Fikorf Jara Black Sand Beach. Ito. Grabe, yung ano lang pala, yung YouTube Recap 2025 lang pala yung magpapaiyak sa atin. Akala ko, ito yung magpapaiyak sa atin, yung Iceland, yung YouTube Recap 2025 pala. So guys, from dun sa topic natin, ito na ngayon tayo sa Black Beach. Grabe ang pino ng sand. Pwede ba mag-uwi nito? Atake. Kung gaano kinaputi ng sand sa Boracay, gano'n ang kinaitim dito. Ganun siya. Pero alam nyo guys, be careful sa mga sand dito Ay, hindi sa sand, I mean sa mga alon. Nang lalamon po ang alon dito sa Iceland. And basically, madaming naitala na dito sa history sa Iceland na kinakain ng mga wave yung mga turista na nagkakos ng pagkamatay. So kapag kunyari, ayun yung mga ganyan, huwag yung gayahin yung si ate. Hindi nyo alam kung gaanong risk yung ginagawa nyo dyan sa ganyan. Alam nyo kung bakit? One of the reasons guys kung bakit tayo natatakot bumalik sa Baler Aurora. Way back, grade 9 ako nun third year high school. Hindi ko makalimutan na kinain tayo ng wave ng Baler Aurora. So simula na natatakot na tayo mag-swimming sa mga beach. Yun yung reason guys kung ba't di nyo nakikita mag-swimming sa mga beach. Because of the rip current. And yung rip current na yun, talagang dinala tayo sa pinakadulo. Tapos isipin nyo, nirescue tayo ng mga surfer sa Baler. At hindi lang ako yun lahat ng mga kaibigan ko. Kasi parang yung tubig andyan lang sa baba, tapos biglang tumaas, tapos hanggang inalon kami doon sa likod lahat. So yun guys, be careful. And dito ang lalakas tapos nagpupunta pa sila doon sa dulo. May mga warning sign na nga hindi sila nakikinig. Guys, tignan nyo, yung initial natin, isinulat ko, IDG, sa black sand. Picture natin, remembrance. Diba? Grabing paa naman to, ba't grabe naman makalubog? Gaano ba kabigat to? Sino ba to? Baka horse. Baka horse, no? Grabe guys, baka maano kayo dyan. Oh my God. Next up guys, we're here na ngayon. Wait, basahin ko mahirap. Rainish Jara Beach. Okay? So ito yung pinakasikat talaga. Like pinakasikat na black beach dito sa Iceland. And guys, ito for context, itong beach na to, madaming namamatay dito. Like ito yung tinutukoy ko kanina. Last August, meron ditong 9-year-old German na bata na namatay. Because of yung family niya is nagpunta sa beach side, sa beach area. Kasi itong beach na to ay talagang naglalamon. So, meron ditong indication. Meron parang stoplight dito na merong colors. So, merong color green, merong color yellow, at merong color red. Pagka color red, ibig sabihin super dangerous.
Tignan natin kung anong color ngayon. Look guys, how wonderful it is. Diba? Ay hala guys, color red. Color red ngayon, bawal lumapit sa beach. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, kapag kayong low hazard or itong color green na, so pwede mag-walk around the beach, ganyan. Pag kayong medium, do not go into the yellow zone. Then kapag ka naman high hazard, do not go beyond this point. Ewan ko kung bakit may mga malilikot. Ba't may mga matitigas ang ulo? May namatay na nga dito eh. Tignan nyo, mga nandun pa sila sa dulo, guys. My God. Hindi sila sumusunod. Yun din yung sinasabi guys online na madaming hindi sumusunod na turista. Kaya merong namamatay. Basically guys, parang ang sinasabi dito is dito makikita yung mga deadly sneaky waves. Sneaker waves pala. Sneaker waves. So, yan yung mga nangunguha ng tao. Okay. Sabi ng tour guide kapag ka pala doon sa medyo malapit-lapit lang. So wag doon sa malapit. Pero kapag ka dito pwede. Okay. Sige, dito tayo sa side na to. And doon maganda oh. Tignan niyo yung beauty at ganda niya, out of this world yung atake. Ganda. Pero grabe yung waves guys. Ang lakas talaga. Like literally. Itong beach na to guys, maituturing to na one of the most beautiful non-tropical beaches in the world. And also, meron dito mga ayan, wait, papakita ko sa inyo. Doon sa bandang dulo, merong basalt columns dyan, ayan, na parang giant stone steps yung nagiging itsura niya. Kaya lang guys, for safety, hindi tayo lalapit ha. Tayo pa naman yung may trauma sa mga big waves. So if ever kapag maaabutan nyo to na kunyari color green or color yellow, pwede. Pero wag nyo ginagawa yung ganyan, no? Yung pupunta kayo sa tabi na yan. Ang lalakas ng alon, oh. To guys, dito na lang tayo. Sumunod tayo sa rules. Tignan nyo yung mga tao, oh. Andito lang din sila sa ka-level natin. Yan. At least na-experience natin itong Black Beach. Buti na lang, doon sa bago tayo magpunta dito, yung pinakita ko sa inyong Black Beach na sinulat natin yung pangalan natin, black na yung sand doon. Kumbaga nakita na natin na talagang harapan yung black sand. So, no need na tayong lumapit dyan. Doon kasi walang red-red na zone na parang dangerous. Guys, tignan nyo oh. Ayun oh. Pumupunta sa kanila, mga nagtakbuhan sila. Matitigas kasi ulo. Gusto ko yung masyado gusto ko guys, wait lang. Gusto ko guys yung masyado tayong advocate ng ng pag-follow ng rules dito sa Black Beach na to. Kasi pagka kayo na yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi guys, grabe nga, biglang-biglang lumalakas. Ay, maganda dito sa side na to. 'Di ba? Grabe yung ganda niya, out of this world. Para tayo nasa ibang planeta. No? Ayun na, ganda. Ayan guys, oh, tignan nyo, ang lakas. Oh, pupunta yun sa harapan, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Also guys, alam nyo din ba na itong beach na to, na-featured siya sa Star Wars tapos Game of Thrones na palabas? Tapos guys, yung mga color black na yan, na mga sand na yan, galing po yan sa sa Bulkang Katla Volcano. Yung sinabi ko sa inyo before, na doon sa glacier. And also kapag kami storm daw dito, yung alon hanggang dito umaabot sa basalt cave. Atake. Gusto niyo na yung mga montage natin, wala tayo sa beachfront. Gusto niyo yung layo-layo natin sa beach. Naglalakad-lakad lang tayo dito sa malayo-layong area. Also, alam nyo guys, hindi dito uubra yung tripod sa lugar na to. Doon sa unang falls na pinuntahan natin, doon, okay doon. Yung nabulol ako kung ano yung pangalan niya. Doon, pwede yung tripod. Pero sa mga ganitong lugar, hindi, babagsak siya. Kaya yung mga picture natin dito, puro 0.5. Yes, solo travel friendly Iceland, pero some of the places, hindi tripod friendly. Hindi tripod friendly, hindi umbrella friendly. Ganon. Sige, lakad-lakad na lang tayo dito. Enjoy natin ang moment. Okay, sige, since wala naman tayo magawa, mag-ano lang tayo, TV Patrolan. In 3, 2, 1, action! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tayo po'y nandito ngayon sa tinatawag na Black Sand Beach or Deadly Beach dito sa Iceland. Ito po ang Reynisfjara Beach. At alam nyo ba mga kabayan, dito po noong Agosto 2025, mayroon po ditong kinuhang bata dahil hindi po sila sumunod sa rules dito sa lugar na to. So, ang edad po nun ay 9 na taong gulang dahil siya at ang kanyang pamilya ay nagpunta doon sa bandang dulong parte ng beach at saka po biglang dumating ang tinatawag na sneaker waves. At ang sneaker waves, yun yung mga deadly waves
na matatagpuan nyo dito sa lugar na to. Kaya naman kung sakali, kung kayo po ay pupunta dito, pigil-pigilan nyo po ang sarili ninyo na magpunta sa harapan ng beach dahil yun po ay makakasama para sa inyo. Yan lang naman po ang gusto ko sabihin sa inyo. Ako nga po pala si Ivan de Guzman, nagpapatrol mula dito sa Iceland. Kaya ngayon, back to you, kabayan. Punta na tayo doon. Masyado na tayong binubugbog ng hangin dito. Grabe, kung yung iba mga binubugbog ng kung ano-ano dito, hangin ang bubugbog sa atin dito eh. Grabing pambubugbog yan. Pero atake yung volcanic sand oh. Black na black talaga siya guys oh. Atake. Finally guys, andito na ngayon tayo sa ating last stop, ang Selhaland Falls. So this one, medyo unique yung design ng medyo unique siya itong waterfalls na to because of pwede kang dumaan sa likod. So yun yung gagawin natin ngayon, itatry natin siya. So parang feeling ko mababasa tayo or what, or pwede ba, I don't know kung pwede or bawal. And dito tignan nyo, bawal yung drones guys ha, if ever. May donation box something. So ito yung last stop usually. And dito, meron dito mga toilet if ever kapag ka pumapasok sa isip nyo, meron mga CR ganyan. Meron, may double use dyan. Meron dyang pilihan ng mga cafe. Malamig nakakatuwa. So yan guys, 60 meters yung falls na yan. And yung path doon sa likod medyo padulas siya, lalo na kapag ka-winter. And I think parang yun sa unang pinuntahan natin, baka yellow na yung sahig dyan. Parang bawal guys, walang mga nagpupunta sa likod. Baka bawal kasi masyadong malakas yung alon. Bakit sabi ganun online? Na kapag gabi merong ilaw yung waterfalls. Ano naman guys ilaw? Oh? Lapit tayo ng bahagya. Diba guys, ang pangalan niya is Selhaland Falls. So, ibig sabihin ng falls is waterfalls. So, kanina, diba sinabi ko falls tas waterfalls? Para dandan pala yung atake na yun. So, yung falls, waterfalls siya. So, no need to repeat the waterfalls after the falls. Wah! Tapos guys, sa mga ano dyan, ano tawag sa mga fans ni Justin Bieber? Nakalimutan ko. Pero if ever, kung yung alam niyo yung kanta niya na I'll Show You, featured po itong falls na to. Ito yon, itong falls na to, yun nandun sa I'll Show You na music video ni Justin Bieber. Alam ko naman guys na wala kayong pakialam dito sa sasabihin ko na to. Fun fact lang to about me. Wow, talagang singit. Syempre vlog ko to, makinig kayo. So alam nyo ba guys, sa elementary, nag-audition ako sa parang music or glee club sa CIC, College of the Immaculate Conception. Hindi ko ito makalimutan kasi tinapangan ko, hiya ko as a grade conscious na tao, mahilig sa extra ganyan. So nag-audition ako dun sa glee club. At alam niyo ba kung ano yung kanta? Baby by Justin Bieber. O di ba? Nag-audition tayo doon parang maging choir ganyan. And alam niyo kung ano resulta? Di tayo nakapasa. Di tayo kinuha. Napahiya lang tayo dun sa part na yun. And kinikwento ko yun sa mga kaibigan ko every time. College life, pati mga content creator friends natin, alam nila yan, kinikwento ko sa kanila. Kaya kapag sinasabi ko yung Baby by Justin Bieber, aware sila sa kakapalan ng ating face. Sipin nyo kumanta tayo, baby, 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 oh! Mga ganun, tapos di tayo nakapasa. Ito yung I'll Show You na kanta ni Justin Bieber. Actually, kaya lang natin nalaman yun because of pagka nagre-research tayo. Pero hindi talaga tayo, alam niyo, nakikinig na talagang I'll Show You levels. Pakinggan ko, bawal idikit, baka kasi ma-demonetize. Ano siya? Atake, oh. Ang ganda guys, oh. Papaset na ang sun and it's already 4:29 PM. Grabe guys yung water spray hanggang dito umaabot sa atin. Lalapit ang ba tayo ng todong-todo? Parang okay nang dito tayo. Kasi mabaksa pa tayo na ng super basa. Alam niyo yung parang atake na parang, alam niyo yung trend sa TikTok, sa social media, yung parang, okay, let's go. Parang ganun yung atake dito. Okay, let's go. Actually, pang ilan pa lang to sa mga falls na nakikita natin dito sa Iceland. And sa mga susunod na araw, super dami pa nating makikita na falls. And alam niyo kung anong kabaligtaran ng falls? Play. Sa mga naka-gets dyan, ibig sabihin gets niya. Gets niya yung ano ko. Gets niya yung humor ko, ha? Ibig sabihin, may natawa. Naintindihan kaya niya ako? Natawa siya. Nagugulat na lang yung mga tao dito bigla. Ako lang yung mag-isa nagsasalita dito sa camera. Okay lang yan. That's the bagong henerasyon. Vlogging is life. Andito ngayon tayo. Ito yung location natin. Hvalsvöllur.
Ito yung puro 1 degree, 2 degrees. Doon lang naglalaro yung temperatura here. And alam nyo, ang maganda dito sa tour sa Iceland, no need to pay. Like parang bawat stop, wala kang babayarang entrance. Or baka kasama na yung sa binayaran kasi ang mahal ng tour eh. Mahal ng tour. Guys, alam nyo, kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog, kumain tayo ng fermented shark doon sa previous vlog. Hanggang ngayon, nasa lalamunan ko pa siya. Parang hanggang ngayon, may something pa sa lalamunan ko. Ganong level, guys, yung parang... Ganun yung level na parang naitatak niya sa atin. Ay, ang sweet naman ito. Oh, magalaw-galaw pa yung kamay nila. Shout out! Galing! More, stay strong. Stay strong sa inyo. Alam nyo guys, sa atake nitong road na to. Yun ang mga napapanood natin sa social media lang na Route 66 sa abroad. Parang gusto kong magpunta doon, Route 66. Sa United States of America. Ito guys, dito sa park na to, meron ditong souvenir shop, meron din ditong cafe, and meron din ditong toilet. Lahat meron dito. Amoy na amoy ko yung sinisiga nila ya. Ito guys, ang presyo ng mga pagkain dito. So yung hot drinks dito is yung coffee 590 krona, tapos yung ham and cheese is 2,190 krona. Ito siya. So yan, iba't ibang klaseng mga things, mga food na pwede nyo dito matikman. May mga donuts, parang brownies or what. Tapos nadalas tayo kumain ng ganun eh, sa co-op. Tapos meron dito traditional Icelandic soup. Kayo na lang bahala kung ano bibili nyo. Pwede kayong kumain here. Tapos ito naman yung Selhallanfoss shop. Ito, mga staff toy. Lamig nila. Ang lamig mo! Magkano ka? 2,990 krona. Kashmir, Reykjavik. Pwede 2,900. Ang mahal! Okay, so kung ano din yung mga nabibili natin dun sa city center, meron dito. Made in Iceland. Para sa pato ginagamit, hindi ko naiintindihan. Lava whiskey stones. Hindi ko guys alam yung use nito. Saan nalagay ito? Tapos ito mga iba't ibang klaseng salt na naman. Bumili kaya tayo, kaya lang ang mahal naman kasi. Seaweed salt, flaky sea salt. Kaya lang, paano natin, ay, wow, cool. Ano to? Viking runes? Money. Ay, may mga ganun. Money, travel, wrath of nature. So, iba-iba guys. Depende. May water. So, kung water yung pipiliin, ano nun, magkakatubig. Eh, kung money, syempre, magkakamani. Kung water, ano yun, magkakatubig. Ano use, di ba, pag water? Magkano siya? 1,690 krona. Ganun siya. Ano to? Parang brown sugar lang. Pero liquor, liquor ice! Galing! Meron siyang, alak. Coaster ba to? Coaster nga. Ay, maluwang. Maluwang siya. Uso sa kanila yung mga ganyan. Naman ang chocolate na to. Wala man lang kabalot-balot. Super transparent. Ayan pa. Diba, ganun lang. Basically, kung ano lang yung pinakita ko sa inyo dun sa sa previous vlog. Dun sa city center ng Reykjavik. Ganun lang din makikita dito, guys. Kesa ulitin natin, diba? Ganun lang din siya. Ito, kung gusto nyo ng ganito. Ito, sa mga mahilig sa ganito, guys. Sagana siya. Kung mahal to. Anong presyo? Siguro mahal. Ayan. Mga ganun ulit. Ganito yung mga kailangan natin. Mga pampainit. Alam nyo, nag-enjoy tayo guys dito sa na to. Siyempre sinasama ko na kayo sa mga nag-enjoy. Kasi nag-enjoy ako, so feeling ko nag-enjoy din naman kayo. Ang ganda ng tour. I really like it. Kakaibang experience. Para tayo nagpunta sa Mars na color black. Kasi puro black yung sand, black yung something, di ba? Can you say hi to the vlog? Hi. Hi. Who am I talking to? To my viewers from the Philippines. From the Philippines. Yeah, you can invite them. Yes, come all to Iceland. Yeah, Very cold. Yeah, and book a tour to Bus Travel Iceland. Yes. The And link I'll is ask down for below. Jessica. Jessica. Oh, pwede kayo mag-request kay Jessica. It's very good here. I like Iceland. Yes. Yeah. It's what do you call this? The views is like I'm outside of Earth. Out of this world. Yes. Yeah. I usually say we have a lot of landscape. You know, if a dinosaur appears right now, that would be perfectly fine. That would be okay. Yeah. Imagine. And also the moon is kind of bigger here than on the other side. Yeah, like we are pretty much in full moon now. Maybe Right tomorrow now. is full moon. Nah, not tonight. Probably tomorrow. Actually, earlier this morning, the moon is big. Yeah, it was very, very big. It's very big. Yes. Yeah, I like this one. Especially the first one, the falls with
the wide falls with 25 meters, Yes. like a curtain falls. Yes. I forgot what's the name of it. Skogafoss? Oh yeah, Skogafoss. Skogafoss. That's my most favorite one. Yeah. And unfortunately, we didn't have the chance to climb in the stone in the Black Beach Yeah. because it's red light. Yeah. Today. Yeah. But safety first. Maybe next time. Always safety first. in Safety Iceland. first, yeah. Iceland tries to kill you. Yeah. Especially that beach. Yes. That beach. Especially that beach. Yeah. So guys, tapos na yung tour. Inihahatid na tayo isa-isa. And actually, parang ayoko magpahatid sa hostel natin. Parang gusto kong magpunta na muna tayo dun sa Rainbow Street dahil merong mga restaurants dun. Maghanap na muna tayo ng kakainan ng dinner before we go back home, di ba? Okay, so guys, dito tayo ibinaba sa bus number 6. And kakain na muna tayo ng ating dinner. Okay, yung bus number 6 yung area nilakaran natin kahapon. Ito. So maghahanap tayo guys ngayon ng Thai food. Ito guys, bukas pa yung mga shops ng 7 o'clock. So sabi ko sa inyo sa previous vlog, di ba nagkikrave tayo sa Thai food. Thai food muna tayo ngayon. Ito guys, Krua Thai. Tara, dito tayo. So, saan ba? Dito ba? Dito. Ito na yung itsura ng Rainbow Street at night. Grabe. Kahit gabi walang katao-tao. I mean, may taong naglalakad-lakad guys, but it's not that much. Sa mga susunod na araw, dito naman tayo sa Reykjavik Fish Restaurant na to. Isa-isahin natin yan. Itong mga restaurants here. Alam nyo, ang na-observe ko din dito guys sa Iceland, napakadaming barbershop. Like, super dami. Pero syempre, hindi tayo magpapagupit. Ang mahal ng barbershop dito for sure. Ito guys, we're here sa Krua Thai restaurant. Bukas pa ba? Hindi ko bukas pa naman. Sana. Yan guys, sa taas tayo. Actually, meron dito. Pero doon na tayo sa taas para view ang atake natin. Ito guys, itsura ng menu nila. So, Krua Thai. Oh, so magkano? Oh, okay. So, itong pad thai nila, tignan nyo, 3,400 yung pad thai, krona. Tapos, ano naman to? Itong spring rolls nila, 2,700 krona. Dumplings nila, 2,700 din. Salad is 3,850. Red curry is 3,850. Tom yum is 3,400. Tapos may fish. Deep fried fish is magkano ba? 3,250. Oh my god, ito yung favorite natin, pad krapao. Pad krapao. Ayan, pad krapao, 3,600. Okay, so yung meat with sweet and sour sauce, 3,450. Ay, galing. Merong tea. Thai tea. Ito Thai tea. 1,050 krona. Tapos green iced tea is 1,050 krona din. Okay, sige. Umorder tayo ng green iced tea. Tapos isang pad krapao na beef. Okay, let's go. Okay guys, so dumating na yung order natin na Thai iced tea. Okay, titikman natin siya. Parang feeling ko lasang Bangkok, ganun. Oh my god. Lasang Thailand nga. Para tayong nasa Icon Siam, ganun. Nasa Chatuchak. Naiya ako, may mga tao kasi sa likod ng camera. So, share ko lang sa inyo guys na yung mga ganitong klaseng thing, like, maganda din siyang ini-experience natin. Like, ay, ang bilis. Thank you so much. So fast. Thank you. So, dumating na tong food natin. Ang pad krapao na beef na means, alam niyo, super favorite natin to. And ito, share ko lang sa inyo. Nung mga unang panahon, nang nagta-travel tayo, mga way back 2023, nung nagsisimula tayo ng travel vlogging, ang mga mindset natin nun, always tayong nape-pressure to eat yung mga local food nila, ganyan. So, ngayon, as the time goes by, like parang recently, nitong 2025 lang natin siya sabi kong ganyan, bakit ba masyado nating pine-pressure yung sarili natin? Bakit ba masyado nating pine-pressure to eat kung ano yung mga food nila dito? Pwede naman nating gawing hatiin. Kakain tayo ng mga local food nila, kakain tayo ng mga gusto natin. Kasi sometimes, guys, we need to treat ourselves the way na pagka kunyari nagta-travel tayo. It's not because of always traveling, because gusto nating matry yung culture nila. Oo, ganyan, don't get me wrong. Pero sometimes, meron tayong mga kinikrave, na yung kinikrave natin, huwag natin dinedeprive yung self natin for craving
I mean for para kainin yung mga kinikrave natin. Kasi before guys, mga bandang 2024 era, 2023 last quarter era, ganyan. Kunyari, nasa ibang bansa tayo. O gusto kong kumain kunyari ng ganito pero hindi tayo kumakain because meron silang local food doon. Sayang naman kapag hindi natin kinain, di ba? Pero ngayon naisip ko, bakit kailangan i-deprive yung sarili natin sa ganyan? Pwede naman kunyari kakain tayo ng kalahating ganito, kakain tayong ganyan. So di ba nung mga nakakaraan, kumain na tayo ng fermented shark, okay? Kumain na tayo ng Icelandic hotdog, okay? Kumain na tayo ng traditional meat soup nila. Ngayon naman, it's time naman to eat kung ano naman yung parang kinikrave natin. Actually, ito, natutunan ko to kay Kokoy. Hello, Kokoy Lim. Nanood ako ng vlog niya, Taiwan vlog niya yon. So, parang nape-pressure din ata siya kumain ng Taiwanese food, pero parang ang kinikrave niya is Japanese food. Parang ganung klase. So, ngayon, tayo, hindi tayo nape-pressure. Kainin natin kung ano ang nagpapasaya sa atin. Kaya yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Kapag ka nagta-travel kayo, kumain kayo ng local food, yes. Pero kapag ka nagkikrave kayo, kainin nyo din yung kinikrave nyo to treat yourself. Huwag yung i-deprive ang sarili nyo sa happy, sa magpapa-happy sa sarili nyo, okay? Ngayon, kain na tayo! Eee! So guys, okay naman siya. So ito masarap to. I like this one. Ito mismong parang Thai tea, normal lang siya, hindi ganoon katapang. Hindi super tapang na parang nasa Thailand, pero okay na din. Pero ito okay siya, maanghang. Maanghang siya. Guys, we're done eating and so far, ang sarap po. Hindi ako makapag-comment dun sa loob kasi hindi ko maibigay yung full na ingay ko because ang daming tao. Alam niyo yun? Pero masarap siya. Like, yung food, maanghang lang ng slight. Opo, sabi ko hindi maanghang pero maanghang pa din yung naibitimpla nila. Pero masarap yung lasa. Sakto lang yung alat, ganyan. And also, yung basil, lasang-lasa. Tapos, yung ano naman, yung milk tea. I mean, yung Thai iced tea. Hindi kasing lasa siya nung doon sa Thailand kasi yung mga iba nating kinakain ng Thai rest, so mga pinupuntahan natin lasang-lasa, dito parang mas lasa yung milk. Ganon. So far okay naman siya. And ang total bill na binayaran natin is 4,650 coronas. So ang mahal niya actually 2,100 pesos. Pero ang nagpamahal kasi sa kanya, beef kasi in order natin. Mas makakamura kayo kung chicken or pork. Ang mahal dito is beef tapos lamb. Yun yung magka-level kasi dito. So it's okay. Ang mahalaga, happy tayo, di ba? Tas satisfied. Hello! That's good. Hi! Nakakatawa naman yung mga taga dito. Mga hi sila ng hi. People here are so good. So, nabusan ng words. Nabusan ng English words. So, maglalakad na lang tayo pa uwi. Ganun ang routine natin lagi. After kumain, maglalakad ng medyo malayo-layo. Kasi, andito sa area ng Rainbow Street, yung mga kainan. Doon kasi sa area ng Kex Hostel. Ang kainan lang doon is yung fast food. Tapos yung Domino's. Ala tayo sa mood kumain ng ganun. Okay, so itong church, araw-araw, I mean gabi-gabi, ibang color. Kasi kahapon red siya. Ngayon white naman siya. Bakit ang daming tao ngayon? Doon sa tapat ng, church. Ay, tumutunog. Sinabutan natin. Yay! Saglit lang yung tunog, no? So, 7:45. Tumutunog siya every ganun. 7:15, 7:30, 7:45, ganun. Now, malapit na tayo sa ating hostel and ibibigay sa inyo yung quick thoughts ko sa mga na-experience natin ngayong araw. Number 1, hello. Hi. How are you? I'm good. Hi. So, number 1 is nagustuhan ko yung experience natin dito sa South Iceland na tour because the best I think yung mga napuntahan natin, like tulad ng sabi ko sa inyo na kapag ka nagsa-search kayo ng Iceland, yung mga nagsa-search kayo ng Iceland, yun yung unang lalabas kung ano yung mga makikita nyo doon, yung mga falls. Yung falls guys, waterfalls yun falls yung term nila dito. And yun po talaga yung talagang tourist spots nila. Kaya if ever kapag pupunta kayo, don't miss this tour. Yung link ilalagay ko sa ibaba. The best siya. For me, this one is 10 out of 10. And parang kulang yung Iceland trip nyo
kapag hindi nyo to ginawa, okay? So again, if ever, yung link nasa ibaba at ang pinaka gusto ko sa kanya is yung unang falls. Lalagay ko dito. Nabubulil ako sa mga pangalan nila kasi ang hirap-hirap po. And aside from that, yung pinakahuli nating napuntahan, yun nga lang ay medyo madilim na. Dahil yung daylight hours is super konti lang ngayong visit natin. Maganda daw siyang bisitahin kapag summer dahil makakapasok kayo dun sa loob. Ngayon kasi medyo restricted. Again, let's go na sa ating hostel. Thank you guys for watching. Abangan niyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Iceland. Again, I'm Manny Guzman. Subscribe kayo at follow niyo ako sa mga ibang social media platforms. Lalagay ko dito sa screen. Again, yun lang. Thanks!